Magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Ngayong umaga, panauhin po natin ang bagong chief ng PNP. Ano ba ang mga balak niya sa ahensyang kanya po ngayon pinamumunuan? At kumbaga, tignan ho natin yung mga magiging pagbabago at mga i-introduce at mga ipagpapatuloy naman mula po sa mga dati na nilang ginagawa. Di na po ako papaligoy-ligoy pa. Kasama natin ngayong araw na ito. Let's welcome to the program, Philippine National Police Chief Police Director General Ricardo Marquez. Sir, good morning po. Good morning, Daniel. Thank you for having me here. Thank you. Salamat po. Have a seat. Sir, let's get it straight. Wala ho tayong kaduda-duda sa inyong kakayahan dahil nakita natin yung 37 pwesto. Tama po ba ako? Is that accurate, sir? Hindi ko po nabilang yun. Na sa 35 taon. Tama mo ba yun? 35 years na kayo na nasa police? 33 po. 33. 33 na po. Pero 33, tapos napakaraming mga posisyon na inyong ginawa. Ano po yun? Kada isang taon, nagpapalit ba kayo? O... Hindi po, hindi po pare-pareho ang haba. Meron pong 2 taon, merong 1 taon lang. Depende po sa utos ng nakakataas na Kasi yung huling nag-meet tayo, nasa ano pa yata kayo nun? Medyo matagal na. But just the same, kayo ho ay galing ng PMA. Opo. At kayo ho ay 2-star general. Opo. Noong kayo ay malagay na ano. Marami kayong nalagpasan dahil naging 4. Una ho lang ba itong pagkakataon sa PNP talaga na from 2, hindi na dumaan ng 3, naging 4 na kagad? 4-star general? Sa pagkakaalam ko po, parang ito po yung first time. First time, first time. Malakas ba kayo kay Secretary Mar Rojas talaga? At kayo ba ang pinupush niya? Hindi ko po masasabi yun. Kasi ang daming pinagpilian. Sa mga pinagpilian, although of course, walang duda sa kakayahan nyo, pero siyempre maraming tatanong, bakit kayo? Ano ang sagot nyo? Hindi ko po masasagot kasi yung palasyo po may kanyang selection process. So hindi naman tayo private doon sa mga proseso sa loob ng Malacanang. Kaya hindi ko masasagot kung bakit ako. So hindi kayo din natimbrihan? Wala ba, surprise ba yun sa inyo na dumating? A month ago po, I was brought there by Secretary Mar for a brief interview by the President. That was the only time na I felt na I am in the shortlist of being considered by the President. That was the only time. Yung mga unang mga bali-balita lang yun. Okay. So ano pinaka mabigat na tinanong ng Presidente sa inyo na parang, medyo kinabahan kayong sagutin? Wala naman pong, parang hindi naman po interview, parang casual conversation lang. Okay. Yung aming pinag-usapan, sabi niya, sige, isulat mo ang mga gagawin mo, ang mga sagot mo. Ayun lang po. So, wala kayong nabanggit sa kanya kung sakaling kayo ang maging chief PNP, ito ang gusto ko mangyari. Walang gano'n? Wala naman pong gano'ng tanong. May mga issue lang po siyang tinanong sa amin ni Gerald Constantino na ano dapat ang gagawin. So, hindi wala pong yung formal na question and answer type na parang ini-interview ka while you are you are applying for a job. Hindi naman po ganun. So, meron ba siya hong marching orders sa inyo kaagad right after na nag-turnover sa inyo? Ang katungkulan sa PNP? Opo, nasa speech po niya yun yung alisin yung bata-bata system. Sabi niya, ang boss natin dapat isa lang. Ayun na yung mamamayan, yung taong bayan. Bakit to? Marami bang nakita kayo din na bata-bata system sa PNP prior sa inyong panunungkulan? Ang nangyari po kasi, sabi nga po ng Pangulo sa kanyang speech, maraming mudslinging, maraming siraan. Internally? Yun po yung nakakuan po, naka-publish pa sa papers, pinag-uusapan sa media. Yun po. So siguro nakita ito indicator ng hindi buong-buo ang Philippine National Police. Kaya sa speech po niya, ang bilin niya ay
tanggalin yung bata-bata system. Eh, kumusta ho likod ninyo ngayon? Wala pa namang maraming saksak. May armor vest po akong suot-suot. Pero itong nangyari kasi na ito, syempre may nalagpasan kayo. Wala hubang mga grudges doon sa mga naunahan ninyo, naungusan nyo? Wala ba kayo ngayon nararamdaman na parang ganung sitwasyon? Dahil that could probably be lead again doon sa problema na kinakaharap ninyo. Opo. To a lot of officers, yung pong designation ng chief ng Philippine National Police at saka doon, kahit sa kabila po, sa Armed Forces of the Philippines, normal naman po nangyayari talagang yung chief PNP talagang kumisan ay lalampas. Nangyari po ito sa panahon ni General Purisima, nangyari sa panahon ni General Bartolome, nangyari noong unang panahon ni General Sarmiento. Ngayon po ay ang tatlong senior ko sa PMA lang naman ang aking nalaktawan. At doon sa tatlo na yon, isa lang naman ang 3-star general doon. Okay. Yung dalawa ay pareho kaming 2-star general. Opo. So personally, intindido ng karamihang senior commanders sa Philippine National Police na unique yung posisyon na yan. Na mangyayari pa uli na mayroon po talagang malalaktawan. Pero nag-usap-usap buho ba kayo? Yung dalawang kasama ninyong senior, kapareho niyong 2-star at yung isang 3-star na nalagpasan ninyo. Naupo na ba kayo at nagsabi na ba kayo sa ang mga kasama, baka pwedeng makuha ko suporta ninyo? Meron na hubang gano'n na over a cup of coffee? Hindi naman over a cup. Very casual. Sabihin nila sa inyo, you have my full support. Yan naman po. And you feel that? Okay naman. Naramdaman ko man po. So far, ngayon ho, kumusta ang pakiramdam nyo sa pagtanggap sa inyo sa PNP ng hanay ng ating mga pulis? Hindi ko po inaasahan na ganun ka-init ang pagtanggap ng kapulisan sa aking appointment. Very warm. Opo. And hindi ko rin inaasahan na yung positive response sa social media, parang lalong tumaas yung expectations sa akin at sa Philippine National Police to level up to their expectations. But are you close to General Purisima? Close in the sense na kami magkakasama sa Philippine Military Academy, she was chief PNP. Pero if ang punto ay ako ba'y that close, na ako yung gagawin niyang bata, wala po siguro ganong perspective sa manager. Kayo ho ba yung miyembro ng Iglesia ni Cristo? Hindi po. Hindi rin ho ba totoo yung sinasabi na parang isa sa mga nag-back up sa inyo or naglabi para sa inyong appointment ay ang mga INC? Daniel, it's hard to seek this position dahil alam natin maraming problema. Kaya wala po akong, I never ask any group to lobby for me. Alright. So talagang hindi ninyo inaspire? Mahirap po yan dahil you will inherit the challenges na 7 buwan kayong walang chief PNP, may mga events na sobrang... So, we admit na halos siguro pagka ikaw yung naging opisyal, when you were younger, gusto kong mag-chief PNP. And as you go up the ladder and you see the dynamics and the challenges, a lot of officers would tell you, sa inyo na lang yan. parang ayaw nyo na. Pero nandyan na ho kayo ngayon. Everybody is, ready to face these challenges. And kaya nga during when the Secretary Mar announced na ako yun, sabi ko, I accept the challenge. One of the reasons, kasi nakikita ninyo yung challenges na yan, ngayon pumasok ka agad sa pagpasok ninyo, parang ang dami nyo kaagad kinakaharap. Opo. Tapos ngayon, pumasok nga yung mga issue na sino ba ang naglabi para sa inyo, and then there comes, meron ngayong issue lumalabas dito sa mga INC na meron daw mga... Marami po, ganun po ang naka-hold sa Karingal. You're privy to that, sir? Opo, as a matter of fact, I am in constant contact and I was being briefed regularly by the District Director of Quezon City Police District.
So hanggang kagabi, ang sabi niya sa akin, pumunta siya sa loob ng compound ng iglesia. Nakausap niya yung isang ministro doon na sinasabing siya ay na-detained. Ang sinasabi naman niya, wala namang wala namang abduction o illegal detention na nangyayari doon sa loob. So yun po yung ginawa ng ating district director doon as action taken ng inyong kapulisan doon sa mga na-upload na materials sa social media. Yes, kasi may binabanggit din doon sa in-upload sa social media na mga inabduct at saka yung nanganganib, yung threat. So, wala pa pong mga verifications on this? Wala po. Ang ating pong in-alert ko po ang CIDG na maghanda lang tayo dyan kung sakalang may darating na complainant. Pati yung ating anti-kidnapping group ay naka-standby. So, kahapon, umaga pa lang, ay nagpa-deploy na yung ating district director ng Quezon City Police District ng mga detectives at saka operatives doon sa vicinity ng templo nila. Sabi, wala naman silang nakitang indicator of anything. Hanggang sa, pumasok na, kinatok na mismo ni General Pagdilaw yung compound. But have you checked kung may mga dinampot ba? Totoo bang may mga nadidetain sa Camp Karingal? Wala pong report at wala pong report na gano'n. Wala pong nag-report officially na gano'n. Na sa social media lang po. Except yung pumutok sa social media. How serious are you taking yung mga lumalabas sa mga social media? Kasi hindi lang naman ito yung mga insidente. May mga abuse, mga kuminsan na ipinopost, na nakikita minsan, pati mga bata nga na may bugbog-bugbog, mayroong inaapi ng mga nanay nila, sinasaktan. How do you take these things, sir? Pagka dumating yung mga postings na ganyan sa social media? Minomonitor po ng ating Philippine National Police. Meron pong isang unit sa Camp Crame na nagmo-monitor ng mga materials. Social media. So, pagkatapos po nyon, i-download niya yon, ibibigay niya sa concerned unit. Okay. So, yung mga katulad ng sinasabi niyo, bibigay po niya yun sa Women's and Children's Protection Center. So, meron kaagad ng mga nagre-respond with regard to different issues. The anti-cybercrime group determines kanino ba yun? Kasi kung minsan, hindi niyo naman makikita agad kung kanino nanggaling. But the protocol would be check saan ba nangyari ito, matitrace ba natin kung sino ang complainant, and the appropriate police unit will go there. Nabanggit daw ninyo na isa sa mga matagal na ninyong pangarap yung police visibility. Is that accurate, sir? Apo, yun po yung I think hindi lang ako passionate, parang obsessed akong makita muling ang ating kapulisan rin nandun sa karsada. Engaging the community, engaging the commuters, engaging yung mga batang naglalaro. Yun po yung... But when was the last time na naramdaman ninyo yung police visibility sa panunungkulan ninyo? Marami naman po. Pina-implement ko po yun sa Police Regional Office when I was Regional Director. Pero yung kasalatan po noon, kasi pag wala po kasi na makikita nyo, parang malayo there is that big social distance between the community and the police. So kung hindi mangunguna ang police, bumaba sa community so that there would be an opportunity for the police and the community to engage each other. The community will remain distant. Of course, the community will, hindi siya mag-aaksaya ng oras na pupunta ba sa presinto para makipagkwentuhan sa police. That's not going to happen. So, yung usual, trabaho ng police, dapat nasa karsada ka, dapat yung presence mo yung nararamdaman, dapat meron kang assigned beat every day na pupuntahan mo. So, yun po yung isa sa pangarap ko na sana'y dumating ang araw na gano'n ang maging samahan ng kapulisan at saka ng mamamayan. Kasi hindi naman tayo naglalayo ng edad. Siguro alam mo ninyo anong panahon ng kabataan natin. Pagka sinabi ng, nandiyan ang pulis, susumbong kita sa pulis. O parang, ngayon parang palapit ang tao sa pulis. Ngayon pagka dumating yung point naman na, may pulis, tago tayo sa pulis. Parang gano'n ang... Kaya nga po, yun ang napakalaking point. So, yun po yung hindi lang malayo ang distance, wala pang tiwala. Yes. So the idea is ibalik mo
Hayaan nating magkakilala uli ang pulis at ang mamamayan para ma-regain natin yung trust ng community. Now, how do you intend to do that, sir? Kasi masarap pakinggan at masarap makita. Ang the idea po is, we have just published a manual. Okay. The idea is, i-divide mo yung isang bayan sa different sectors. You assign the sectors and bits. Doon sa mga town centers, may ibang Metro Manila, ibang geography ng Metro Manila. But lahat ng bayan na may town centers, ang gusto ko makita sa mga urban town centers na yun, beat patrols, foot patrols. Sa medyo malalay barangay, di mobile patrol sectors na yun. Pero di ba kulang kayo pa sa pulis? Ipa-priority po natin ka, Daniel. Siyempre, may mga area na most crime prone. Baka palengke. O yung kung saan nag-aabang ng sakayan yung mga mananakay. So, yun po ang dapat gagawin ng Chief of Police. Base doon sa report na pumapasok sa kanya, malalaman niya ano ba yung mga crime-prone areas sa kanyang area. And yes, we're challenged by the numbers, yun ang bibigyan natin ng priority ng deployment. Ayaw kong makakita ng... Pag nag-inspection ko, gusto kong ang pulis nasa karsada, wala sa opisina. Ilan na ho ba ngayon eksakto bilang ng pulis natin? Around 160,000 po. 160,000. Gaano ho ba dapat karami talaga kung consider natin yung tamang ratio? 1:500. 1:500. Ayan, kung So yung- ngayon, ano ho ngayon tayong ratio natin? Parang around 700 po yata. Thailand, for example, is 65 million ang Thailand. Population. And then ang kanyang policy around 200,000. Tayo, more than 100 million tayo. The strength of the police only 160,000. So, hindi ho ba malaking kakulangan yung kailangan natin? Malaking kakulangan po. Kaya nga po, it's a matter of priority. Ayaw namin makakita ng pulis na masyadong marami sa loob ng opisina. Kaya namin makakita ng mga bagong pulis na naka-detail kung saan-saan. So, gusto namin makakita sa karsada kada niya yung kapulisan natin. Yung naipagpatuloy na po ba natin yung mga parang ibang papel ng pulis dapat na pwede namang hindi na sila ang papapil nun tinanggal na sa kanila? Apo, ang unang isang halimbawa po nun kung nakarating na ako yung muli sa Camp Crame, ang nakagwardya na po doon yung mga security guard. Exactly. So, yung marami na pong kaming tauhan na ibinaba sa NCR Police Office. Kulang-kulang po yata kulang-kulang yata pong 700 yung dinownload sa NCR Police Office. Paano nyo makukumbinsi ngayon ng mas maraming kababayan natin na magpulis? Kasi yung parang mababa pa rin yung yung percentage po ng pumapasok yata sa medyo mahirap nga po dahil Daniel, marami na po kasing employment opportunities ngayon. Marami na pong employment opportunities. And kita naman natin, mahirap magpulis. Ang kasabihan nga pag lumabas ka ng bahay mo sa umaga, yung kalahating paa mo yung nasa hukay na. Because of the danger you're going to face every day. So marami na pong employment opportunities. And ang minimum educational requirement kasi, college graduate. So kaya yung aming minumungkahin na baka pwedeng babaan. Para yung mga matatalinong bata na hindi makapagpatuloy ng kolehiyo, pwedeng maging pulis at magkaroon ng hanap buhay. I-absorb na lang sa akademiya, no? Yun po yung aming panukala sa sa Kongreso. Kasi dinidinig po sa lower house yung aming reorganization and modernization bill. So yun po ang aming isa sa mga proposal. And when you make people patrol, para baro pag college graduate ka, pagpapatrolin mo lang ako. So, yun po yung mga kadahilanan. Kaya hinihiling namin na baka pwede nating babaan. Kung hindi college graduate, baka kahit po second year college or those who have finished 72 units in college. And papasa naman doon sa ibang requirements. So, yun po ang aming panukala. So, ngayon ho ba, accurate ba yung 1:1 na ang baril natin sa pulis? Kasi dati maraming nangihiram pa ng baril o kaya sarili nila. There was a time na 1:1 po, pero marami pong pumapasok, kaya may bago uling procurement. Nadagdagan na naman. Meron na naman pong nakaabang na procurement na worth
600 million pesos for sidearms. So, yun po pagka yun yung nabili namin, yung mga bagong pasok, 100% na naman po ulit. Yung mga bagong pasok na, kasi every year may 10,000 po ang, ngayon, katulad ngayon, 2015, 10,000 po ang aming nire-recruit. So, yung mga bagong pasok po lang ang mga, pero yung mga lumang pulis, meron na pong baril. Anong mga kakulangan pa ho ninyo na gusto nyong ma-fulfill sa mga pagdating sa kagamitan ng mga pulis? Siyempre, una po ay sa laki ng ating population, dapat meron ding vehicle to population ratio. Siyempre, ngayon Kulang pa rin. kulang pa rin yung iba, isa pa lang ang sakyan. Pero may gasolina na. Meron pong gasolina yan. Kasi dati, parang may sasakyan, walang Meron gasolina. pong gasolina yan. Binibigay po diretso sa chief of police ngayon. So, So, yun po. Yung communication equipments. Kasi police response is a function of Yes. gaano kabilis mapaparating sa police. At gaano kabilis maipaparating mo doon sa the police elements closest to that scene of incident para makarating agad at makaresponde. So, napakahalaga po ng communication equipment. yun kung mga computers natin, yung program natin for computerization, okay na ho ba? And the links natin between government agency pa rin. Kasi kagaya ho, halimbawa, for verification purposes, I suppose, pati ho sa LTO, dapat siguro nakakonekta kayo. So that you can Meron po easily... yan, meron po yan. Oo. Meron po tayong Okay link na po. sa NBI, meron po tayong link sa... meron pa mga mekanismo yun. Kung minsan, by text, makukuha nyo po yun. Kung yung bang sasakyan na halimbawa, na-flag down nyo during police Yes. operations, ito ba ay registered? Sino bang may-ari nito? Yes. Meron po ganun. So equipped na po ang mga mobile natin, ang mga computers na gano'n. Wala pa pong ganun, pero naka-text po, may program po kasi yun. Okay. So, sa ibang bansa, kung makikita nyo, may computer on Yes, board sa nandun. bawat police vehicle. Yes. Bawat makikita nyo. Wala pa po tayo. Papunta pa lang po tayo doon. Pati yung mga on-board camera nila Apo. nakaano. Mayroon pong license plate readers. Yes, Meron pong ganun eh. Kaya po sa ibang bansa, yung plate number nila iba. Hindi mas po. madali. So, pag pinitik nyo po yan ng reader, malalaman nyo kung kanino, sinong may-ari nito, saan dito na-rehistro, involved na ba ito in previous, mga ganun. So, kayo ba ngayon sa sweldo ng mga pulis natin, medyo happy na? Kasi sinasabi din niya na one of the reasons bakit may mga pulis na nai-involve sa pangungutong, sa mga illegal na activities is dahil dun sa masyadong mababa ang kanilang sweldo. Daniel, pagka yung standard of living ang pag-uusapan natin sa NCR, ay talagang mababa yung standard natin. Mababa yung talaga yung sweldo. Kasi kung pag-uusapan lang natin is housing and Yes. subsistence pa lang, medyo challenge ang kapulisan. Kaya makakakita ka ng pulis na kung saan-saan lang nakatira. So yung hindi pa naman sapat yung bigay ng housing units, kaya yung iba ay hindi nakatira sa maganda-gandang tirahan. Pero sa mga probinsya na hindi naman ganoon kataas ang standard of living, sabihin nila, okay na po ito. Lalo na kung ang spouse naman niya ay may trabaho din. Pero siyempre, it's a function of your standard of living. Gano ba ang inyong level of contentment natin? So I think it varies from one individual to another individual. Pero ano hong mga moves natin para at least magsulong ng ang sweldo naman ng mga pulis natin ay matagdagan? may mga panukala po kami siyempre na kung maliban doon sa itaas yung base pay, bigyan ng ibang additional allowances. Lalo na yung mga nasa Special Action Force, yung mga nagpe-perform ng mga hazardous jobs, yung mga nagpaputol ng ating karagatan. So, yun po ang aming itinutulak. Sir, ilan ho ba ang mansyon ninyo? Before you answer that, we'll pause for a break.